Hindi raw kinonsulta ang lokal na pamahalaan ng Capas Tarlac kaugnay sa pagtatayo ng industrial hub para sa Pax Silica Initiative ng Amerika. Ayon po yan sa alkalde ng Capas na humarap sa pagdinig ng Senado. Bukod po sa maapektuhang mga sakahan at tirahan, mangangamba rin ang mga katutubo sa posibleng epekto ng proyekto sa libingan ng kanilang mga ninuno. Saksi si Sandra Aguinaldo. Pinsala sa mga lupain, kalikasan at kabuhayan. Ilan lang yan sa mga pinangangambahang epekto ng planong pagtatayo ng industrial hub na nakafocus sa artificial intelligence sa Capas Tarlac sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika. Kaya tinututulan ito ng ilang grupo. Kanina, pinatawag sa Senado ang ilang opisyal ng gobyerno para mabigyang linaw ang mga issue. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, nasa 75 pamilya lang ang maapektuhan nito. Bagay na itinanggi ng kinatawa ng Indigenous Peoples Community. Ang census namin talaga doon sa Sapang Kawayan, asa 1,000 kami. So ngayon lang po kasi nakikita ng BCDA na 14 house lang kami. 2013 pa po yung census nila. Ang pinag-uusapan lang po kasi natin na 75 houses, isang sitio lang po na nasa loob po ng mismong proposed Pax Silica site. Pero yung pong perimeter po nung pinakita nilang Pax Silica site, dalawa pong IP communities ang katabi. And of those dalawang IP communities, 182 farmers po will be displaced. Idinadaing din nila na maapektuhan ang libingan ng kanilang mga ninuno. Paano po yung tinayo namin simbahan doon? Kaya po ayaw namin umalis doon dahil andun din po yung burial ground ng mga kanunuan namin. Opo. Well, yan ho yung mga kailangan po natin. Yung po ang pinaninindigan namin, kaya ayaw namin pong umalis doon. Ang barangay naman po kasi nila malaki, so hindi po sila aalis sa barangay nila. So iuusap lang po sila konti. Kung meron pong plot doon, may sementeryo tayo doon. Ba't hindi, di ba? Sabi nga po ni Senator Amy, yung mga burial ground, hindi ho dapat talaga ginagalaw yan, no? Baka kung ma-identify naman, baka pwede tayo mag-maintain ng IP cemetery sa gitna ng facility. Ang sabi pa ng Capas LGU, walang nangyaring konsultasyon. Wala pong nangyaring consultation. Ang nangyari lang po, I remember, June 22, in-invite po kami for a meeting without specifying ano po yung agenda. Nangako naman ng BCDA na pupulungin nila ang mga opisyal ng Tarlac at buong Regional 3. Sa 19 po, ang meeting ay buong Tarlac na po. Sa 26 po, lahat ng governors na po, mayors sa Region 3. So meron po kaming, nakikipagtulungan po kami sa mga governors. So sila po ang nagbigay ng mga dates na. If we want this to succeed, we have to have the support, di ba, of those who will be affected by it. Pagtitiyak ng BCDA, may maayos na paglilipatan sa mga maapektuhan. Babayaran din daw ang mga magsasaka. Bibigyan ng financial assistance na 300,000 per hectare. At tanggap na yun ng mga farmers. Nilinaw din ng DTI at BCDA na hindi data centers ang itinatayo kundi manufacturing plants. May mga nababahala kasi na kung magkakaroon ng malalaking data center sa lugar, kailangan ito ng maraming tubig para sa cooling ng mga server nito. Ang akala po ay data center. Hindi po, it will be the components that go into the data center. So manufacturing po ito. Manufacturing po, yung dun sa Clark. Gagawa rin daw sila ng sariling source ng tubig at kuryente at hindi makikihati sa supply na kailangan ng populasyon. Ang tinitingnan po namin dito, yung mga waterways, mga ilog, kasi umaagos lang po yung tubig doon. Sa isang ilog pa lang po yung tiningnan namin na sapat na po ay yung Bangot River. Inaaral na rin po ngayon yung desalination. Kasama rin po yon na titingnan ng mga investor na to yung desalination kasi sobra-sobra, wala na pong tayong problema kung sa dagat po manggaling naman. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, magandang oportunidad para sa bansa ang Pax Silica, pero dapat masagot din ng gobyerno ang mga batikos tungkol dito. Ako personally, sinusuportahan ko itong Pax Silica, pero marami rin po akong kondisyon at caveats. Nakikita ko na ito ay isang once-in-a-lifetime opportunity para sa ating bansa. Kung hindi ho ito papasok sa ating bansa, sigurado po ako papasok to sa Vietnam, papasok to sa Thailand, sa Indonesia. Ibang bansa ho ay tatanggapin ho ito.
Isa po sa pinakamalaking kabutihan noon nito, yung almost 200,000 na direct jobs na malilikha nitong initiative na ito. During the construction phase, almost mga 800,000 jobs ang pwede pong mabigyan dito po sa lugar na ito. Ang investments malaki rin, almost $70 billion ang investments po dito sa initiative na ito. Hindi rin daw dapat maisakripisyo ang ating soberenya. Dapat po itong initiative na ito ay sang-ayon po sa ating sang-ayon sa ating saligang batas at sang-ayon po sa ating local laws. Wala pong compromise ho dyan. Hindi ho natin pwede isa lang alang po ang ating sovereignty o soberenya. Sabi naman ni Senadora Amy Marcos, dapat tutukan ang gagawing kasunduan ng Pilipinas at Amerika. Sagot ng BCDA, nag-uusap pa lang sila at wala pang nilalagdaang kasunduan. Wala naman tututol sa Pax Silica kung ito ay magbibigay ng karagdagang hanap buhay at kaunlaran para sa ating bansa. Hindi lamang dun sa 3 probinsya, kundi sa lahat. Ngunit, ako'y abalang-abala sa linalaman nitong sinasabing framework. Kasi ito may kinalaman na sa ating soberanya at sa jurisdiction. Andito, very clearly, all kinds of issues na pinoproblema ko, no? Git din ng ilang senador, dapat matiyak ng gobyerno na wala silang tinatago sa publiko at walang lalabaging anumang batas bilang kapalit ng inaasam na malaking investment sa bansa. Si Pangulong Bongbong Marcos tiniyak na di papayagan ang epekto sa kalikasan at pananamantala sa Pilipinas. What we are interested in is to benefit our people in terms of jobs, in terms of investment into the country, in terms of the advancement of our capabilities, in terms of technology, in terms of training, reskilling. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.